Mga idol, good morning sa ating lahat. Welcome back to my channel. Hindi kayong mamana. Kami ni Bro Bin. Dito muna kami sa may Bahura. Tapat lang sa may daungan namin. Ito yung Bahura na dati sagana yung pelagic dito. Dito ako nanghuli ng pelagic nung araw. Pa tayo nag-vlog. Sampahan talaga to ng mga tangigi saka malaking tribali. Kaso ngayon wala na. Simula nung abusuhin to ng mga nagkompresor. Wala nang babalikan. Wala nang babalikan na sabi ni Bro Ben. So ngayon try tayo, baka may maligaw. Tagal na ako balik-balik dito, di pa ako nakaano ng pelagic. Tapos pagkatapos natin dito, lipat naman kami. Balak namin pumunta dyan sa may Ando Island. At pagkababa natin dito sa bangka mga idol, ay agad na tayo nagload ng ating pana. At dito habang nilulod ko itong rubber na ito, biglang lumala yung karamdaman ko sa katawan. Kanina kasi bago kami lumusong ni Bro Bin, may iniinda na akong sakit sa katawan pero hindi pa gaano. Pero nung time na nilulod ko na itong mga rubber, dito na biglang lumala yung karamdaman ko. Natila parang may tumutusok sa banda likod ko na tumatagos dito sa dibdib. Kaya medyo nahihirapan din ako maghinga. At dito sinubukan ko pang mamana kahit na may iniinda ako. Nag-try pa rin ako mag-dive dito. Ito yung pistuhan ng mga malaking isda. Nasa katamtaman lang ang lalim ng area na ito. Bali ang tuktok ng Bahura na ito mga idol, napakababaw. Mga higit 2 di pa lang siguro yan pag low tide. Pero dito sa buhanginan, umabot yan sa 9 na di pa. Depende rin kung low tide o high tide. Dito napakatahimik. Ito sana yung pistuhan ng mga malaking isda mga idol. Kasi wala na. Wala na rin mga bitfish dito. Nung araw maraming bitfish dito. Kaya maraming nanginginain ng mga malalaking isda. Kaso simula nung abusuhin ng mga nagkukompresor, gumagamit sila ng mga pinagbabawal na teknik. Kaya ito yung nangyari. Wala na. Tayo din yung naghihirap ngayon. Yung dating sagana na Bahura ay wala na, tahimik na. So habang nililibot namin ni Bro Bin itong Bahura na ito, aksidente may nakita ko ditong mangrove snapper, mga 1 kiluhin. Bali pumasok yung mangrove snapper dito sa batuan. Kaya agad ko ni-ready yung aking flashlight at nagbawas ako ng rubber para hindi masira yung shop natin. Dito habang pababa ako mga idol ay talagang parang pinipiga yung katawan ko, sobrang sakit. Pero pinilit ko pa rin ito na abutin ang area na ito. Nagbaka sakali ako na mahuli ko yung mangrove snapper. Dito lang pumasok yung mangrove snapper kaso di ko makita. At dito habang isa-isa kong tinitingnan yung mga possible na butas na pasukan ng isda, dito aksidenteng nakita ko itong lapu-lapu na itim. Kaya ito na yung aking pinahana. Good size na rin to mga idol. Around 700 grams na rin ito. At ito rin yung ating buhay na mano. Aday, masarap. Sakit ng katawan natin mga idol. Nahirapan ako maghinga. Parang may tumutusok sa likod natin. Grabe. Grabe naman natin mga idol. Itim na grouper. Bali, lumipat kami dito sa may Ando Island. Walang sampa dun sa may Bahura. Madalang talaga. Tigisa lang kami ni Bro Bin. Ayan. Lapu-lapu yung sa atin. Taka yung lifty naman yung kay Bro Bin. Grabe yung sakit ng katawan ko mga idol. Pahinga tayo bukas. Papaano ko to? Try ko to ipahilot.
Hirapan ako paghinga pag nagre-resurface. Medyo kinakabahan ako ngayon. Sana maging okay lang. Pilot natin itong bukas tapos pahinga. Baka lumala. Hindi ako galaw ng maayos. Hindi rin ako makahinga ng maayos. Nahirapan din ako mag-load ng rubber. Sumasakit talaga. Pero try lang natin kung makaya. Nalusong pa rin tayo. At ito yung unang dive natin mga idol dito sa may Ando Island. Dito ako nag-focus sa mga mababaw na area. Hindi mo na ako pumunta dun sa malalim. Gawa ng nahirapan ako sa pagsisid. Conforme na lang kung ano ma-dilensya natin dito. At pagsilip ko mga idol, timing nakatagpo tayo dito ng grupo ng mga spotted snapper. Ito yung uri ng snapper na hindi lumalaki. Pero napakasarap din to na isda mga idol. Kaya maganda-ganda rin ang presyuhan nito dito sa lugar namin. So hinintay ko lang yung mga isda na pumunta dito sa banda taas para makapana tayo. Yun, salamat at tinamaan natin. Grabe sakit to. At habang nasa taas ako mga idol, may napansin akong isang big eye emperor. Kaya dahan-dahan ko na itong binaba. Parang maamo kasi itong isda. Baka magpapahuli na to sa atin. Dito dahan-dahan lang yung paglapit ko para hindi mabigla itong big eye emperor na ito. Bala ko kasi ito i-drop shot. Ang mga ganitong klaseng isda kasi pag maamo, maganda dito drop shot. At dito nung close ko na anggap, agad ko na pinana. Salamat at tinamaan. Hindi pa naman to kalakihan mga idol, pero ayos na to. Pandagdag sa mga huli nating isda. Malaking tulong na to, lalo na at may karamdaman tayo. Salamat Lord. Para tayo ng big eye emperor, hindi pa kalakihan. Ayos na to. Dito grupo naman ng mga ilak or dano yung aking natagpuan dito sa mababaw na area. Kaya agad na tayo dito na bumaba para dumapa dito sa batuan. Isa din kasi ito sa mga paraan na ginagamit ko, yung pagdapa para mapalapit yung isda. Sa unang paglapit ng isda mga idol, hindi ko muna ito nakalabitan. Medyo nagalanganin kasi ako, baka hindi natin matamaan. Kaya naghintay muna ako ng tamang tiyempo na mapatamaan talaga natin ng maayos itong isda na ito. Yun, salamat at tinamaan. Kadagdag rin tayo ng isdang ilak or danoy.
Salamat Lord. Tayo ng tanoy. At ito may nakita naman akong maliit na big eye emperor na nandun sa unahan. Kaya ito yung binaba ko. At ito napakaswerte ko at habang pababa pa lang ako sumalubong na talaga itong target natin na big eye emperor. Kaya hindi tayo dito pinahirapan. Yun, salamat at tinamaan. Ay, salamat. At habang sinisecure ko yung isdang big eye emperor natin mga idol, may napansin akong peacock grouper. Kaya nagload ako ng 2 rubber para panain. Buti na lang at hindi umalis itong peacock. Papahuli talaga. Salamat at tinamaan. Ang problema nga lang, tumagos din yung ating shop dito sa bato. Malakas din pala yung 2 load natin na rubber. Ang bihira. Buti na lang at nadukot ko yung shop dito sa kabila. Naipatikom ko yung shop. Kaya nabunot natin. Hindi rin tayo pinahirapan. Nakuha natin sa isang sisid at nahuli din natin yung peacock grouper. Ay, salamat. Ay, peacock grouper. At dito biyak na bato na naman mga idol yung sisisirin natin. Buti na lang talaga at may mga laman ang area dito sa mababaw na parte. Kung madalang ang sampa sa mababaw, wala. Mabutata tayo nito mga idol. Buti na lang talaga at may sampa. Kahit dito lang sa mababaw. Dito nakatagpo tayo ng grupo ng mga danoy. Kaso nga lang may ilap yung iba. Ito sana yung target ko. Malaki na to, mga 1 kiluhin nandito sa banda taas. Kaso nga lang nung lalapitan ko na sana ay biglang may dumaan na mga danoy na mailap. Pambihira. Ayan o, ang bilis ng mga langoy. Kaya napasabay na rin yung target natin na danoy. Ay, pagkasayang. Malaki na sana yon. Kaso nahawaan sa mga danoy na maiilap. Pambihira. Hindi tinangnan ko pa yung kailaliman kaso wala talaga. Kabilaan ko na tiningnan kaso wala ng danoy. Kaya balak ko na sana dito mag resurface nung bigla akong may mapansin dun sa unahan. Sa malayo pa pero palapit sa atin yung danoy. Kaya nasuspindi muna yung pag resurface ko. Hinintay ko na lang itong danoy. Total mabilis naman yung paglapit sa atin. Yun, salamat at tinamaan. Napana din natin. Salamat. Mga tayo ng danoy. At pagkatapos ko masikir yung isdang danoy natin, mali naman ako na bumaba dito sa katabi na biyak na bato. Medyo malayo pa nga lang ako na bumababa para agapangin itong target natin na biyak na bato. Ito kasi ang mabisang paraan na ginagamit ko para hindi ako agad mahalata ng isda kung sakali may laman yung area na ito. At dito pagsilip ko mga idol, nakatiming tayo ng malaking surahan dun sa unahan. Kaso nga lang andun sa kailaliman. Medyo distansyado. Hinihintay ko sana ito na pumunta dito sa banda taas. Kaso ayaw.
Doon lang siya nagpaikot-ikot. Sayang talaga. Kung hindi sana tayo may karamdaman, binababa ko pa sana ito. Diyan sana ako sa may butas na yan, pipis to. Para malapit tayo dun sa target. Kaso wala. Nakakabahan ako. Gawa nang nahirapan ako maghinga pag nagre-resurface. Buti na lang talaga at may naawa na isang maya-maya. Dito pa talaga sumulpot sa may harapan natin. Kaya eto na pana. Hindi rin tayo pinahirapan. Salamat. Dito kinabahan ako mga idol kasi isinabit niya yung ating shop. Buti na lang at kusa natanggal. Salamat talaga. Yung sa bagay, andyan naman si Bro Ben na makaya naman ni Bro Ben yan pag-recover kung sakali hindi natin nakuha. Ay, salamat Lord. Ay, sakit. Paano tayo maya-maya? Surahan sana yung target natin, bigla itong sumulpot. A few moments later. Makawali natin. Buhay pa. Big Emperor, Pulapo, Spotted, Peacock Grouper. Sana maya-maya. Ito hindi natin ito na-videoan yung ano. Tawag namin dito siupaw-siupaw. Ano naman yung kay Bro Bin. Huli siya ng 6 na piraso. Buhay pa yung Peacock Grouper niya. Pero ayos na, sulit pa rin yan mga idol. Kahit hindi tayo nakahuli ng malaking isda. Pahinga tayo bukas. Yung yung sinundan namin dito ni Bro Bin, tsamba tayo sana. Kaso wala tayong upload. Mahigit 14 kilos tayo. May malatakay tayong luba. So yun nga, tayo nakapag video ng maayos kaya di natin na-i-upload. Tabayin lang mga idol sa bahay. Kiloin natin kung nakailang kilo tayo. Ay mga idol, bali ito na yung mga nahuli natin. Ayos na, sulit na to mga idol kahit hindi tayo nakahuli ng malaking isda. Kahapon sana yung nasundan natin na pagdayo dun sa may Ando Island. Kajakpat sana. Kaso wala namang video. Tuloy natin itong mga pangwinta natin. Pare-pares lang din naman ang presyo niyan. Nasa 250. Grabe yung iyak ng bata ni bayaw ni Utol. Hindi kasi nasama, hindi nasama na. Gawin natin na 4 na kilo para panano natin pang ulam. 4 na kilo. May 1,000 din tayo mga idol. Ang pangulam natin. Pang sabaw. May higit 1 kilo. 1 kilo and 200 grams mga idol. 200 grams, 150 grams. So hanggang dito lang muna mga idol yung video natin. Sa next upload na lang tayo mag-shoutout. Parang gusto kong magpahinga. Hindi maganda yung pakiramdam ko sa ngayon. Maraming salamat po ulit mga idol sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. May galap shoutout na lang sa inyong lahat sa lahat ng mga viewers natin and mga subscribers natin mga idol. Mabuhay po tayong lahat and God bless.